Napuna ni Senador Christopher Bongo ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth at bigo nitong na-implementa ng maaga itong ang pagpapalawak ng mga benefit package at pagtataas ng case rates sa mga miyembro nito dahilan kung bakit nagkaroon sila ng sobrang pondo. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography, sinabi ng Senador na kung maaga lamang ipinatupad ng PhilHealth ang expanded benefit package nito sa kanilang mga miyembro ay hindi na masizero sa 2025 General Appropriation Bill ang kanilang subsidiya mula sa gobyerno. Kinumpirma ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Desma sa pagdinig bukod sa 30% increase, inaprubahan ng PhilHealth Board noong Lunes lamang ang karagdagang 50% increase sa case rates nito. Kaya sumatotal, abot sa 80% na ang itinaas sa mga benepisyo ng mga miyembro nito ngayong taon. Ngunit git pa ng senador kung inagahan ang pag-implementa nito ay hindi sana nawalis ang kanilang sobrang pondo at napakinabangan pa ng maraming mga Pilipino. Narito ang pahayag ni Senador Bongo. Kung napaaga ninyong na-increase yung case rates ninyo, na-expand ninyo yung benefit packages ninyo, yung mga commitment ninyo na ngayon nyo pa nagkakandara pa kayo, ilang buhay kaya ang nasave na salbar niyan, ilang Pilipino po ang nakinabang dyan ng mga mahirap. Hindi sana kayo magkakaroon ng excess funds. Hindi nyo kasi pinansin noon eh. Ngayon lang kayo nagkakandara pa dahil naging issue na po itong PhilHealth. Sana hindi kayo na zero ngayon. Ang sakit dito, nawalis na yung excess funds ninyo dahil rin po sa inyo na nagkaroon kayo ng excess funds. Kung ginamit nyo noong una, in the start of the year pa lang, umpisa pa lang po ng taon, pinlano nyo na lang maayos, ito, expand benefit packages, increase case rates, ito, dagdag natin yung, kung ano yung pinlano nyo ngayon, sana pinlano nyo na noon, wala kayong... Ito, pag-usapan natin itong pautot ng Quad Committee, Quadcom. Ididemanda si PRRD. The House Quad Committee has formally recommended the filing of charges against former President Rodrigo Duterte, Senator Ronald De La Rosa, Senator Bongo, among other personalities, for alleged crimes against humanity in relation to the Crimes against humanity. Crimes against humanity. O yan. Yun po ang ikakaso at irerekomenda dito kay PRRD, Senator Bongo, at Senator Bato. war on drugs. Earlier during the final session day of the year, Quadcom lead chair Robert Ace Barbers presented their Ayan. Si Ace Barbers pa. Okay. Ito talagang Quadcom. Talagang naghahanap kayo ng gulo. Okay? Nakikita naman natin. Natatakot na ang iyong mga kasamahan. Wala na ngang gustong pumirma sa impeachment. Tapos kayo talaga, naghahanap kayo ng gulo. Pagkatapos, sisimulan ninyo, gaya ng sa impeachment, sisimulan ninyo yung pagkalkal kay BP Sara, sasabihin ninyo na ito ay impeachable offense, etc. Lahat ibabato nyo na sa kanila. Ang dulo, wala. Anong nangyari sa inyo? Mr. Announcement. Hindi naman natutuloy, di ba? Announce kayo ng announce. Eto na naman kayo, mag-a-announce na naman kayo. Irirekomenda nyo. Eto si Barbers, puro rekomendasyon. Di ba? Anong una niyang ginawa? Eto Huwag ka magagalit, Senator, Senator tuloy. Congressman Barbers, di ba merong nababalita? Hindi ko po sinasabing totoo to o hindi totoo. Nasa husgado ang desisyon, hindi para sa akin ang maghusga. Pero may nababalita na may mga involved sa mga kamag-anak mo na di umano sa droga at nahuli ng mga pulis. Di ba? Anong ginawa mo? Nirerekomenda mo sa NBI na imbestigahan to. Pinahahanap mo yung mga nagbabalitang vloggers. Di ba? Ganyan ang gusto nyo, puro magrekomenda eh. Pero teka muna, Barbers, sana instead na nirekomenda mo na imbestigahan to ng NBI, sana ni-research nyo kung sino-sino to mga vloggers na ito kaysa announce kayo ng announce. Kasi ang datingan, pag announce kayo ng announce, puro lang pananakot. Diba? Ako hindi ko nga binalita yun eh. Pero napapanood natin yun, nababalitaan natin yun, nilabas ng media yun. Anong ginawa mo, Barbers? Imbis na itinanggi mo. Kasi kung hindi naman totoo, at politiko yung mga kamag-anak mo, kung hindi totoo, sana tinanggi ninyo.
na hindi kayo involved sa droga. Anong ginawa mo? Pinaiimbestigahan mo yung nagbalita. Sabi nga ika nga, don't kill the messenger. Ibinalita ng ibang vloggers Hindi po ako kasama doon Pero kahit hindi po ako kasama doon sa nagbalita, hindi po tama na paiimbestigahan nyo sa NBI. Tingnan nyo muna, may katotohanan ba yung sinasabi ng vloggers? Kung may katotohanan, bakit nyo paiimbestigahan sa NBI? Kung wala namang katotohanan, di sana itinanggi nyo. Lagi kayo nandiyan dyan, may mga privilege speech kayo, nasa TV kayo, may press con kayo, meron kayong quadcom. Ibalita ninyo. Itanggi ninyo, di ba? O ngayon, meron ka na naman irirekomenda. O nakasuhan, itong sila PRRD, si Senator Bongo at si Senator Bato. Teka muna, Senator Congressman Barbers. Natatawa na lang kami Ang dami kong natatanggap na mga komentaryo. Hindi nyo ba nababasa? Of all people, ikaw pa magre-recommenda niyan. Meron nga kayong dawit. Hindi ko sinasabing totoo to o hindi. Pero may anomalya May alingas-ngas, may usok. Hindi mo nga tinatanggi. Halimbawa, sinabihan ka, ikaw ay bangag, ikaw ay adik. Halimbawa lang Hindi ko sinasabing totoo. Halimbawa lang. Tapos ikaw pa magpapaimbestiga, ikaw nga may anomalyang droga. Itanggi nyo muna. Yun po ang punto ron, itanggi nyo. Kung hindi totoo, hindi totoo. Itanggi nyo, pakita kayo ng proof sa media. Nagalit kayo doon sa vloggers na nagbalita nun. Ano ba naman tayo? So, pag kami nakita yung mga vloggers na masama, tumahimik na lang. Sambahin kayo. Dilaan ng puwet nyo na parang mga tuta. Ganun ba? Hindi naman dapat ganun. Tapos may gana pa kayong paimbestiga na crimes against humanity, yung war on drugs ni PRRD. May droga na naman. Sir, nagtatanong lang, huwag ka magagalit. Ba't magalit na galit kayo sa drug war ni PRRD na dati naman ay hindi? Dati naman ay gusto nyo si PRRD. Sir, bakit galit na galit ka at 10 ng iyong mga kasama sa war on drugs ni PRRD? Diba? Sana siguro, kung kayo galit na galit sa droga, pa-drug test muna kayo. Lalo na yung may mga dyan. Yung may mga anomalya. Again, hindi ko sinasabing totoo. Pero siyempre, kung may usok, may sunog. Diba? Patunayan nyo yung sunog na yung galing sa barbecuehan. Hindi nasusunog na droga. Ganun lang kasimple yun Bago kayo paimbestiga ng paimbestiga, recommend dito, recommend. Alam mo yung parang si Raulo nagre-recommenda na itong taon to dalhin mo sa mental. Parang ganun. Diba? Locus talking. I'm not saying na gumagamit po kayo o bangag kayo. Hindi ganoon. Sana lang itinanggi nyo muna na hindi totoo. Walang nadinig ang taong bayan na hindi ito'y totoo Hindi nyo itinanggi. Pinaimbestigahan nyo lang sa NBI. Di ba? Dahil hindi na epektibo yung impeachment. Punta naman kayo kay PRRD ngayon. Di ba? Well, anyway, kung gusto nyo magdemanda, kung gusto nyo, walang problema. Sabi nga ni PRRD, pati yung ICC, papasukin nyo na Ako, galit na galit kasi na ang taong bayan sa announcement nyo ng announcement. Tapos hindi nyo naman tinutuluyan. Di ba? Tigil nyo na yung hearing dyan sa Quadcom patungkol sa Duterte. Move on na kayo. Pag may time, move on din. Tapos, demanda nyo na. Gusto mo, 3 kada araw, idemanda nyo si PRRD. Gusto nyo rin, i-impeach nyo si BP Sara araw-araw. Di ba? O gusto nyo, papuntahin nyo rin 3 times a day ang ICC, walang problema. Basta totoo.
Huwag yung nananakot kayo. Inirekomenda namin sa NBI. Inirekomenda namin sa Korte. Inirekomenda namin sa DOJ. Ay, pwedeng papasok ang ICC. Impeachable offense. May natuloy na ba? Nga. Kailan natutuloy di ba? Yun yung nakakaasar. Ginagawa niyong trial by publicity. Ano, para siraan lang sa publiko sila Duterte. Lahat po ng Duterte. Simula kay PRRD, BP Sara, etc. Pati nga si Pulong, dinadamay nyo na eh. Pero pagka talagang seryosohan na, takot naman kayo magdemanda. Takot naman kayo mag-impeachment. Diba? Ito parang naaalala ko yung mga kaibigan ko before. O pagdating sa sa basketball, usapang basketball tayo ha. Pagdating sa limahan, ang galing mag-basketball. Pag sa liga na, nervyoso. Pag totohanan na, ang salita, may referee, nervyoso na. Pag laro-laro, ang tatapang. Oh, ganyan kayo. Mahilig kayo mag-announce, pero pag totohanan ng demanda, pag totohanan ng impeachment, pag totohanan ng ICC, patungkol sa Duterte, duwag kayo. Wala pa nga pumipirma sa impeachment eh. Tama or tama-tama. O, di ba? Progress report. Among its contents was the case filing recommendation. According to Representative Barbers, witness testimonies corroborated by evidence. Natatawa ako pag talaga si Barbers pa talaga. Ay, naku, pag ito yung babanggitin. Ha? Ito yung muka. Yan 7 na yan. Kulang dyan sino kulang dyan? Sino mo kulang dyan? 7 yan eh. Oo. Yan. Yan ang tagatahol ni Tamba. Isang pulis na umaalyado di umano sa isang NPA, na isang pastor na may anomalya din sa kung ano-ano, party list dito, party list doon. Yung mga hindi naman kilala yung iba dyan dati eh. 2 lang ata kilala dyan eh. Panahon ni Tamba, bakala mo hari ng Pilipinas itong 7 ito. Di ba? Kung mga asta itong mga ito, akala mo Diyos. Lalo to si Abante, preach ng Bible. Dinamay pa yung simbahan niya na ibinoto raw si PRRD, itinanggi siya tuloy. O hindi naman daw. O di pahiya ka ngayon. Di ba? Fake news ka, Abante. Revealed a system that allegedly incentivized the killing of drug suspect, a system allegedly modeled after the so-called Davao template and replicated nationwide. Following the presentation of their initial Ang tagal na yan, pustahan tayo, wala na naman mangyayari. Nag-announce na naman sila. Maana kay Boeing tong mga to, Mr. Announcement. committee report, the House as a whole has adopted it. Alam mo, totoo niyan, PRRD, matindi ka talaga. Tindi ng karisma mo, PRRD. May edad na yan, ha? Partida. Alam mo kung ba't walang nangyari-yari dyan sa mga yan? Takot kay PRRD. Yan ang totoo dyan. Takot kay PRRD. And likewise approved the motion to transmit the progress report to concerned agencies for the filing of appropriate charges. This report is not merely an account of our work, Mr. Speaker. It is a solemn commitment to uncovering the truth, upholding justice, and crafting meaningful... Naks! Ang linis! Ang linis! Ang linis! Ang linis! Ang linis ni Barbers. Ang linis ng gupit mo! Gupit barbero! Hindi ba kayo natatawa sa nangyayari sa Pilipinas? Child abuser, convicted child abuser, korte po nagsabi, nagpakulong ng abogado. NPA, nagpa-contempt ng general. May anomalya yung mag-anak. Di umano ha? Hindi pa nga nila sinasagot kung totoo, hindi eh. May anomalya sa droga, nagre-recommenda laban dun sa war on drugs. Ang galing mo, Tamba! Mismo ka, mismo. Sino naghahabol?
grupo ni Tamba. Ang lilinis, no? Hindi kurap. Pinagbibintang ang kurap Duterte. Ang linis! Pilipinas, ano na nangyayari sa atin? Ano nangyayari? Baliktad na talaga mundo. Legislative solutions to address the scourges of illegal drug proliferation, Naks, unlawful illegal drugs proliferation. Ulit! Illegal drugs. Ano? proliferation, unlawful land drug proliferation, charges of illegal drug proliferation, unlawful land acquisition by foreigners, crimes linked to Philippine offshore gaming operators or POGOs, and extrajudicial killings. Linis! Linis. Well, tanggapin natin mga Pilipino, ganyan na ang pangyayari sa Pilipinas, baligtaran na po.